Sa gitna ng sikat ng araw sa Barangay Pag-asa, tanging ang tunog ng paglalaba ni Elena ang maririnig. Ang bawat kusot ay tila pagsisikap na mabura ang hirap ng kanilang buhay. Pero ang tadhana, madalas mapaglaro. Kung kailan ubos na ang sabon at pag-asa ni Elena, doon naman hihinto ang isang luhong hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Isang itim na Mercedes-Benz ang huminto sa tapat ng kanilang barong-barong. Bumaba ang isang lalaking may edad, nakasalamin, at hawak ang isang gintong sobre. Binibining Elena Salvador, ako si Attorney Valdez. Narito ako para ihatid ang huling habilin ni Doña Victoria Montesillo. Doña Victoria, sino po yon? Baka ho nagkakamali kayo. Labandera lang po ako. Hindi ako nagkakamali, Elena. Sa testamento ng Doña, ikaw ang itinalagang sole heir. Kalahati ng kanyang bilyong halaga ng ari-arian at ang mansyon Montesillo. Sa iyo na lahat. Hindi makapaniwala si Elena habang tinatahak ng sasakyan ang mahabang daan patungo sa mansyon Montecillo. Pero ang kislap ng ginto ay may kapalit na dilim. Pagpasok niya sa dambuhalang pinto, hindi mainit na pagtanggap ang bumungad sa kanya, kundi ang matatalim na tingin ng tatlong tao. Sila ang mga tunay na anak ni Doña Victoria. Si Marcos na sugarol, si Stella na mapagmataas, at si Sofia na tila may itinatagong galit sa likod ng kanyang ngiti. So, ikaw yung basurang ipapalit sa amin ni Mami. Look at you. Amoy zonrots at pawis. Huwag mong isiping makukuha mo ang perang pinaghirapan namin. Dahan-dahan ka lang sa pananalita, Stella. Baka nakakalimutan mo ang kondisyon sa testamento? Hindi niya makukuha ang mana kung hindi siya tatagal ng 30 araw sa bahay na ito kasama tayo. 30 araw. 30 araw sa impyernong ito. Unang gabi ni Elena sa mansyon, ang silid na ibinigay sa kanya ay nasa dulo ng hallway, ang dating silid ng Donya. Habang nakahiga sa malambot pero tila napakalamig na kama, isang kakaibang tunog ang narinig ni Elena mula sa loob ng dingding. Elena, iligtas mo ako. Napabalikwas si Elena, pawis na pawis siya kahit malakas ang aircon. Lumapit siya sa isang malaking painting ng Donya na nakasabit sa dingding. Napansin niyang ang mga mata ng Donya sa painting ay tila sumusunod sa bawat galaw niya. Sino yan? Marcos? Stella? Kung tinatakot niyo ako, hindi ako alis. Pero walang sumagot. Sa halip, isang maliit na awang sa sahig ang napansin niya sa ilalim ng kabinet. Hinila niya ito at doon niya nakita ang isang lumang diary. Ang huling entry ay may petsang kahapon. Hindi pa ako patay. Pinapatay nila ako sa loob ng bahay na ito. Elena, hanapin mo ang susi sa ilalim ng dambana. Huwag kang magtitiwala sa kahit kanino, lalo na sa nanay mo. Bit-bit ang natuklasang diary, hindi na nakatulog si Elena. Ang bawat kaluskos sa labas ng kanyang silid ay tila banta ng kamatayan. Naalala niya ang bilin sa sulat. Hanapin mo ang susi sa ilalim ng dambana. Sa gitna ng dilim, lumabas si Elena sa hallway. Ang mahabang pasilyo ng mansyon ay tila naging isang madilim na bunganga ng halimaw. Nakarating siya sa maliit na kapilya sa dulo ng mansyon. Doon, sa ilalim ng imahe ng birhen, may isang lamat sa sahig. Gamit ang kanyang kuko, pilit niyang binungkal ang kahoy hanggang sa may makapasyang malamig na bakal. Isang lumang susi na may ukit na letrang V. Bakit kailangang itago ito? Ano ba ang totoo, Doña Victoria? Bakit ako ang pinili niyo? Biglang bumukas ang pinto ng kapilya. Ang liwanag ng kidlat ay tumama sa mukha ng taong nakatayo doon. Gabi na, Elena. Bakit ka naghuhukay sa dambana? Naghahanap ka ba ng madaling paraan para makuha ang pera namin? Nakatakas si Elena kay Sofia at nagtuloy sa bodega sa likod ng mansyon. Ang tanging pinto na akma sa susing nahanap niya. Pagbukas ng pinto, hindi mga lumang gamit ang bumungad sa kanya. Isang silid ito na puno ng mga gamit ng sanggol. Mga damit na kulay rosas, isang duyan,
at isang litrato ng isang bagong silang na baby. Sa likod ng litrato may nakasulat, "Ang aking tunay na anak, kinuha nila sa akin. Pangalanan mo siyang Elena." Nabitawan ni Elena ang litrato. Ang babaeng nagpalaki sa kanya sa squatters area, si Nanay Rosa, ay laging sinasabi na namatay ang tatay niya sa aksidente. Pero bakit nasa mansyong ito ang kanyang pangalan? Biglang tumunog ang cellphone ni Elena, ang tumatawag, si Nanay Rosa. Elena, anak, tumakas ka na diyan. Huwag mong kukunin ang pera. Nalaman na nila. Nalaman na nila ang ginawa ko. 20 taon na ang nakakaraan. Nay, anong sinasabi niyo? Sino ang nagnakaw sa akin? Hindi ako ang nagnakaw sa'yo, Elena. Ako ang nagligtas sa'yo. Ang mga kapatid ni Victoria. Ang mga tiyuhin mo. Balak ka nilang patayin noon pa. Dahil ikaw ang tunay na tagapagmana ng korporasyon. Kinabukasan, pilit na nagpanggap si Elena na walang alam. Umupo siya sa hapunan kasama sina Marcus, Stella at Sofia. Ang lamesa ay puno ng masasarap na pagkain. Pero para kay Elena, ang amoy nito ay parang lason. Elena, uminom ka ng wine. Ipagdiwang natin ang ika-10 araw mo dito. Survived ka pa. Nga, sayang naman ang ganda mo kung hindi mo man lang matitikman ang marangyang buhay bago ka. Umalis. Napansin ni Elena ang pagkislap ng mga mata ni Sofia habang isinasalin ang wine sa kanyang baso. Naalala niya ang diary. Huwag kang magtitiwala sa kahit kanino. Bago pa mailapit ni Elena ang baso sa kanyang labi, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Isang boses ang bumulong sa mismong tainga ni Elena sa gitna ng kadiliman. Huwag mong inumin. Ang lason ay wala sa beso, kundi sa hangin. Sa gitna ng kadiliman, hindi ininom ni Elena ang wine. Imbes na matakot, mas lalong tumindi ang kanyang tapang. Gamit ang flashlight ng kanyang cellphone, tinahak niya ang daan patungo sa ilalim ng malaking hagdanan ng mansyon. Naalala niya ang isang guhit sa diary. Ang katotohanan ay nakabaon sa semento. Habang kinakapa ang dingding, nakaramdam siya ng isang hollow na bahagi. Tinulak niya ito at bumukas ang isang secret door. Anong? Bakit may mga monitor dito? CCTV. Sa loob ng maliit na silid, nakita ni Elena ang mga screen na nagpapakita ng bawat sulok ng mansyon. Mula sa kwarto niya hanggang sa banyo. Pero hindi iyon ang pinakamalalang nakita niya. Sa gitna ng silid, may isang matandang babaeng nakaupo sa wheelchair. Payat, puti ang buhok at nakatitig sa kanya. Doña Victoria. Elena, anak ko. Akala nila, patay na ako. Pero ikinulong nila ako dito para makuha ang lahat. Lumingon si Elena. Sa pintuan ng sikretong silid, nakatayo ang taong hindi niya inaasahan. Hindi si Marcus na sugarol, hindi rin si Stella na mataray. Si Attorney Valdez, ang abogadong nagdala sa kanya sa mansyon. Matalino ka talaga, Elena. Gaya ng iyong ina. Sayang naman, balak ko sanang patagalin ang laro natin. Ikaw ang may gawa nito sa kanya? Ang mga anak ni Victoria, mga uto-uto lang sila. Ginamit ko ang inggit nila para itago ang kanilang ina dito. At ikaw, dinala kita dito para maging fall guy. Kapag namatay ang Dunya, ikaw ang sisisihin ko. Ang labanderang pumasok sa mansyon para magnakaw at tumatay. Sa isang iglap, nagkagulo sa loob ng sikretong silid. Biglang pumasok si Sofia, ang bunsong anak na akala ni Elena ay kalaban din niya. Bitawan mo ang baril, Valdez. Alam ko na ang lahat. Nakita ko ang mga papeles na pinalitan mo. Nagkaroon ng nag-agawan sa baril sina Valdez at Sofia habang pilit na inilalabas ni Elena ang nanghihinang Donya sa wheelchair. Sa gitna ng gulo, isang sunog ang nagsimula dahil sa natumbang mga monitor at kable ng kuryente. Nanay, Sofia, kailangan nating lumabas. Habang nilalamon ng apoy ang mansyon, kailangang pumili ni Elena.
Ang bag na naglalaman ng mga dokumento ng bilyong-bilyong mana o ang kaligtasan ng mga taong nagtangka sa buhay niya pero biktima rin pala ng isang masamang plano. Nagliliyab na ang buong mansyon Montecillo. Ang marangyang hagdanan na dati ay simbolo ng yaman, ngayon ay tila hagdanan patungo sa impyerno. Hawak ni Elena ang wheelchair ni Doña Victoria habang sa likod nila, nag-aagawan pa rin sa baril sina Sofia at Attorney Valdez. Hindi niyo ako matatalo. Akin ang lahat ng ito. Akin lang. Tumigil ang lahat. Bumagsak si Attorney Valdez, pero bago pa man makahinga si Elena, isang malaking poste ang bumagsak sa pagitan nila ni Sofia. Nahiwalay sila. Sofia, tumalon ka na sa bintana. Ililigtas ko ang Donya. Sa gitna ng usok, nakita ni Elena ang bag ng mga dokumento, ang susi sa bilyon-bilyong mana. Abot kamay na niya ito, pero sa kabilang banda, unti-unti nang nawawalan ng malay ang matanda. Sa isang iglap, binitawan ni Elena ang pangarap na yaman. Hinayaan niyang lamunin ng apoy ang mga papel. Binuhat niya ang Donya sa kanyang likod, at buong lakas na tumakbo palabas ng nagbabagang mansyon. Isang buwan ang lumipas. Ang mansyon Montecillo ay abo na, pero ang pamilyang nawasak ay unti-unti nang nabubuo. Sa loob ng isang pribadong ospital, dahan-dahang imulat ni Doña Victoria ang kanyang mga mata. Sa tabi niya, nakaupo si Elena. Hindi na amoy Zonrox, kundi amoy ng isang anak na nagbalik. Elena, anak ko, bakit mo kinalimutan ang mga dokumento? Wala ka nang mamanahin. Nay, ang tunay na mana ay hindi yung nasa papel. Ang tunay na mana ay ang pagkakataong tawagin kayong inay habang buhay pa kayo. Ang pera, kikitain ko po yun. Pero ang pamilya, isang bises lang binibigay ng Diyos. Nakulong sina Marcos at Stella dahil sa pakikipagsabwatan kay Valdez, habang si Sofia naman ang naging katuwang ni Elena sa pag-aalaga sa Donya. Si Nanay Rosa, ang babaeng nagligtas kay Elena noong sanggol pa siya, ay pinatawad din at itinuring na bahagi ng pamilya. Sabi nila, ang pera daw ang ugat ng lahat ng kasamaan. Mali sila. Ang kasakiman ang ugat nito. Pero sa huli, ang pag-ibig pa rin ang pinakamayamang kayamanan na pwedeng iwan ng isang tao sa mundong ito. Ako si Elena, at dito nagsisimula ang tunay kong kwento.